Okay, so quick video lang tayo. Kailangan ko kasi ng dalawa pang box. Alam nyo naman, yung isang ganito, ito, yung pagbubutas, tapos yung pagpapalaki ng butas dyan, inaabot ako ng mga isang oras. Sobrang tagal. So, ang bala ko, hindi ko to gagamitin, itong taas, yung top nila. Bumili ako ng, ito putol na to eh. Pero naghahanap ako sa SM ng 2 foot by 4 foot na half inch. Ayan, yung half inch lang. Pero wala. So, ang nangyari, bumili ako ng dalawang tig 2 foot by 2 foot na half inch. So, ito yung nangyari. Hindi ko pala na-videoan lahat. Pero, ito. Ayan siya. So, magkarugtong yan. Ayan. So, sa ngayon, kinakat ko siya gamit lang yung cutter. So, kung may cutter kayo, yun yung pinaka-best na pang-cut ng forma. Pero ang ginawa ko, para ma-guidean ko yan, is, ito pala. Kasi may butas na to eh. Yan. Yan. So, nakaganyan lang siya kanina. Yan. Tapos, tinrace ko lang ng pentel. Then, nilagyan ko lang ng dots yung mga butas. Pero yung, kung mapapansin nyo, medyo sinagad natin. Kasi ngayon, pwede na tayong sumagad dito sa pinakagilid. Kaya ayan. Pag nilagay ko yung piso dyan, so since nakagilid na yan, tapos nilagay natin yan sa center yan. Medyo sagad na yan nung pinaka-container natin, nung styro box natin, pinakasagad na yan. Yan. So, tinanggalan natin yung 1 cm na allowance dyan. Yan. Ang problema ko lang, dito sa part na to, ayan o, pag ginitna ko siya, halos tatamaan yan. Pag ginamitan mo yan ng soldering iron, masisira. So, bala ko i-adjust lang ng kaunti. Yan. Ibaba ko lang ng kaunti para may space ako ditong gagalawan. Ganun din dito. Hindi natin masyadong isi-center kasi pag sinenter natin, tatama siya dun sa edge, parang ang pangit. Palagay ko mas madaling masira pag ganun ang nangyari. Pero masusubukan ko pa. Pero na akong ganitong setup, pero 4 by 8 yung gamit ko. Kung nakita nyo sa taas. Hindi, 2 by 4 pala, 2 by 4. Sorry. 2 feet by 4 feet ang gamit ko. Ito kasi 2 feet by 2 feet. Wala akong mabili ng ganong size sa SM. Bumunta na sa department store, wala. So, napilit akong bumili ng dalawang 2 by 2 para sa setup. Pero itong sobra na to, magagamit pa rin natin to. Ayan. So, ito, yung spacing nito, mas mataas ng mga 1 cm. Kumbaga, center to center, siguro additional 2 cm or additional 1 inch yun. Estimate lang. So, yun. Hindi naman din mahirap to i-cutter. So, kung may cutter, i-cutter nyo yan. Ito, yung pagbilog dyan, soldering iron pa rin gagamitin ko. Pero kung gusto nyo ng square, pwede rin naman gamitin nyo ng cutter. Pero, hindi ko pa nasubukan. Hindi ko lang kung gaano kahirap. Pero, hindi yun magiging, medyo may challenge yun. Pero, kaya naman siguro. So yan, bibilugan ko lang yan. Alam niyo naman kung paano magbilog yan. Trace lang 5 piso. Tapos pwede nyo lakihan, depende kung gaano kalaki yung net caps na nabili nyo. Ito kasi, may mga net caps ako, yung mga luma ko, mas malalaki to. So ang ginagamit ko dito, kung magti-trace ako ng bilog, mga 10 piso siguro. O kaya yung outer line ng 5 piso ang pagputol ko. Ayan, ito pa, isa pa. Ito yung prototype ko. Stand lang siya. Parang, ayan, semi-A-frame. Sorry sa kalat, yan. Semi-A-frame. Hindi ko pa nalalagyan. Bisagra ang gusto kong ilagay dito para medyo fix siya. Tapos magkakaroon ka ng stopper dito. Tapos, meron pa dito sigurong mga horizontal lines dito. Tapos, dyan mo ilalagay yung pang patong. Ang balak ko, hindi naman ito. Sabihin natin magkakaroon tayong styro dyan. Nakapatong yan dyan. Or nakaganon. Tapos nakapatong. Tapos dyan mo lalagay yung mga cups, yung transparent cups na gamit ko. Pang display lang. Pero kung titingnan mo, pwede mo rin itong gamitin as
A-frame na setup para sa circulating setup, DWC, NFT, or kung ano man. Pero syempre, hindi ka gagamit ng PVC. Gamit ka na siguro bakal. Yun. So, ito kasi for display lang. Kasi ang maganda rin ito, kunyari, nakaganyan setup. Tatanggalin mo lang yung, yun, ito. Tanggalin mo lang yung products mo dyan sa gitna. Tapos tanggalin mo yung lockdown dito kung meron na. Tapos pwede mo na siyang itupi. Yan. Nakatupi na siya. Tapos ano mo naman siya. I-set aside mo lang muna. Yun yung naisip ko. Moving forward. Pero ngayon tinirap ko pa kasi hindi ko pa ma-imagine kung anong talagang gagawin ko. Pero bisagra gagawin ko dyan. At saka nilagyan ko na to ng cement, PVC cement. Yan, nakafix na yan. So kung gusto mong gamitin tong itong elbow, kailangan mong putulin yan. Hindi mo na yung matatanggal. Okay, so ano pa? So yun, kasi nga matagal gawin, masyadong maasikaso, nakakaubos ng oras. So yun yung pinakamabilis na way ko. Yun, yung ginagawa ko na yan. So makita nyo rin yan. Meron ako yan sa taas. Then, nag-harvest na ako. Ngayon ay June 10. So nag-harvest na rin naman ako kanina. So more than 1 box na yun ang harvest ko. Pero ang harvest pa talaga natin is 13. So ngayon ay Tuesday pa lang. So bukas may mga harvest ako. Kasi parang nung nagsabi tayo sa mga clients natin, umabot na agad ng 2 boxes yung orders ko. And si Kuya Jojo, lalagakan natin siya bukas. So mga 12 pieces siguro lalagay natin doon. Tapos mag-harvest din tayo mga 12 pieces or more para mayroon tayo dito sa bahay. In case may mga customer na gustong kumuha kahit tanghali. Kasi alam nyo naman hindi ako nag-harvest ng tanghali. So yan. So quick lang tayo dito. Ito yung ito-transfer ko. Ito yung ginagawan ko ng box. Ito, may 2 box pa tayo. Ito yon para bukas, pero pwede naman Thursday, hindi naman tayo nagmamadali. Pero pipilian natin siya dyan. 40 to, 40 heads, pero kasi ang kailangan ko lang is 30. So, lagi ako may pasobrang 10 dyan. Then, ito naman is 90 heads. Kung 90 heads ang kailangan ko, ilan to? 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10. Ito, 80, 88 plus 96. So, 96 heads. Ito yung sumunod. Yan naman yung sa hina-harvest ko ngayon. So, pag naka-harvest na ako ng 6 na box doon, lilinisan ko na. Kasi yan naman yung kapalit. So, yung malaking greenhouse natin, yung malaking net house natin doon, magiging 2 batch yun na 90 pieces. So, ngayong darating na Friday, which is harvest time ko rin, which is June 13, gabi, pagtatanim ulit tayo. Pero so, kailangan, by Friday, malinis ko na to para malagyan ulit ko ng tanim. Ayun o, naka-ready na yung box ko. Yan, naka-ready na. 90 yan. 96 yan, 96. Katulad lang din itong kabilang setup. So, ang ginagawa ko, para lang hindi mapasukan ng insekto or ano, ayan, yan, nilalagay ko yan. So, yun, nakita nyo, ano yan, 64? Ay, 64 pesos. So, ayun ba to? Yung bili ko pala dun sa box, ano lang, 34 yata. Ayun, ito. Ito yung dati kong binibili. 1/2 inch, 2 feet by 4 feet. 64 pesos. 64 pesos lang pala. Pero may nabili ako nung dati 81 eh. So, mas mahal sa sa department store kasi ako bumili nung 81 pesos dati. Tapos ito pala sa National, mas mura oh. Ang laki ng mura. Pero yung binili ko ngayon 2x2 na 34, tama ba? 34 pesos. Binili ko sa department store. Kasi kala ko parehas lang sila ng presyo, hindi ko natingnan. Pero susunod, punta tayo sa National. Sa National ko to nabili, palagay ko. Yan. So yan yung magandang size, 2 feet by 4 feet na 1/2 inch. Then, moving forward, baka mag-try din tayo ng circulating setup maliban sa A-frame is yung DWC. So kung ano na lang, pero kasi talagang magta-try ako ng circulating setup. Sorry. Takpan ko lang to. Ay, takpan ko lang. So na-move ng konti yan. So yung sa distance niyan pala ng ilaw, ano lang yan, tinatapat ko lang diyan, ito dulo, tas gitna, ganun lang. Hindi ko na masyadong pinag-isipan.
So far, so good naman kasi itong light na to, itong pinakamalapit sa akin. Yan yung nilagyan ko ng date eh. So nakasulat diyan, yan yung October 21, 2024. Una ko siyang ginamit noon. Tapos yung iba, mas matagal pa diyan kasi hindi ko lang na-monitor eh. So may mga stock din ako ditong ilaw, may dalawa pa akong stock ng LED lights. Sana gumagana pa nga. So anyway, ayan. So kung mapansin nyo, no, kailangan nasa target ko talaga gumawa ng circulating setup. Kahit anong setup, NFT, DWC, or DFT, anything. Kasi ito, ginagawa ko na rin to ngayon. Dumating na yung 4 na big pots ko. Yung isang big pots, nilagay ko na dun sa location 2. Kulang na akong lupa. So, ito yung target natin. Ang gusto ko talaga mangyari, at least per week, 90 heads. Tama. Every Friday, 90 heads yung matanim ko. Kaso ang problema ko kasi ngayon is space. So, kakailanganin mo kasi ng, kung medyo hapit ka sa oras, talagang kailangan 7. 7 yung setup mo na kasya yung tigna 90 heads. Kaya, yun yung problema ko. Since hindi pa ako nakapagpagawa ng panibagong 1x3. Kaya, yun. Sa ngayon, ang susuplayan muna natin si Kuya Jojo, tapos tingnan natin kung makukuha pa tayo ng isang store. Pero hindi natin siya baka hindi tayo makapag-commit ng every day natin siyang masusuplayan or weekly. Kasi nga may times na ang tanim ko lang is ito lang, 30 heads lang. Dapat nga 45 heads at least. Pero kasi gusto ko 90 heads. Kasi may mga ibang clients din tayo. Pero at least nagtutuloy-tuloy na. Gagawa na lang natin paraan, adjust na lang tayo. Tapos tingnan ko pa kung ano yung may utilize kong space sa taas. Ayan. So, yun lang. So, hopefully, may bago kayong natutunan. So, mas madali ito. Kasi ang bili ko pala sa no holes na box is 250 isa. So, plus shipping na nasabi mo 200 pesos. So, 1,200. Divide mo ng 4, 300. So, 300 isa, plus ito. Sabihin mo makabili ka nung 2 feet by 4 feet plus 64. So, sabihin mo 400 pesos per box. Tapos may libre ka pang takip. Parang ganun mangyari. So, yun lang. Makikita nyo na lang sa susunod. Kasi ang isang nakikita kong drawback nito, since hindi siya naka-seal or hindi siya naka-fix, dito yun yan. Hindi siya naka-fix na ganyan, hindi siya nakasuksok. Pag malakas ang hangin, pwede siyang tangayin or liparin. Yun yung nakikita kong isang possible drawback nitong ginagawa ko ngayon. So ayun, tapusin ko lang to and see you next update. Bye-bye!